Si Jesus Christ napaka galing na lover. Kasi 1 to 6 sa kanya na lahat, magde-decide na lang tayo sa last step. Jesus Christ, He is the Prince of Peace. Mahal kita. Gihigugma ko ikaw. Ay-ayatin ka. Palangga ko ikaw. Hinihigugma ko ikaw. Namumutanta ka. Kaluguranda ka. Inaruta ka. Pikababayan ko sa ka. Kalinian ko seka. Kinapalangga ta ikaw. Kalasahan takaw. Taamayo kontigo. Buong nawa hukon. Taamayo contigo. Pen hodja. Mabaya ko sikaw. Aganma ko ika. Naila ako sa imo. Inado taka. Enggigigma takaw. Gagabayan akense ka. Palangga ta ikaw. Pipiyan tika. Dakal ginawakok ni ko. Ang kaalikit, ako kamo. Nahigugma ko nimo. Kinahigugma ko ikaw. Hinigugma ko ikaw. Kanda tage. Idutaka. Hitsada ko imo. Anlabien ka ta. Nahigugma takaw. Laylay diksik ah. Payabata ika. I love you. Now and then I'd like to think about the day He saved me. All the love that He bestowed and all the gifts He gave me. With all this I praise His name for putting us together. You know we'd be together from the start. Oh, yes, it's true. He has chosen me for you. Take my hand and we'll agree that He has chosen you.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back sa ating programang I Love You Book Series. Ngayon po ay nasa chapter 9 na po tayo ng ating programa. At na mga oras po na ito ay makakasama po natin ang mula pa sa ABC Church na walang iba kundi si Brother Journey Duarte. Hello po brother, kumusta ka po? Okay naman. Hello din sa'yo, Shed. Welcome po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak ng amin pong invitation. Sa ating pong pag-uusapan nga po ngayon ay ating matutunghayan ng tungkol sa pagre-resolva ng mga conflicts. So bago po muna tayo mag-proceed, inaanyayahan ko po na tayo po muna ay yumuko para po sa isang saglit na panalangin. Let's pray. Dakila at banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, purihin po ang iyong dakilang pangalan. Ama, maraming salamat po sa mga biyayang natanggap. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga oras na ito na kami po ay muling magtatakal about po sa inyo pong pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, nawa ang amin pong mga pag-uusapan ay amin tong maintindihan at may sakabuhayan, lalong-lalo na rin po ang mga nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, patawarin nawa kami, saan po kami nagkulang nagkasala, sa isip man, salita at sa gawa. Ito lamang po aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And kumusta ka nga po ulit? Okay Brother? naman. Ayan, so sa mga oras po na ito, ay atin nga pong pag-uusapan yung 7 steps for resolving conflict. Ano nga po ba yung mga 7 steps sa pagre-resolve po ng mga conflict sa ating mga partners? Ayan. So isa-isayin natin yan, Shed. No? So unang-una, dapat urgency or may kabilisan tayo mag-resolve. Pangalawa is dapat bifocal or dapat hindi one-sided lang yung ating pag-resolve. Pangatlo is yung altruism. So later on we can discuss it deeper, no? So pang-apat is dapat meron tayong action plan. Panglimang step is the golden word or words. Ang ito ay golden words ay I am sorry. So dapat meron tayo nun. Ang pang-anim ay dapat optimistic tayo or meron tayong optimism. At ang panghuli, ito yung talagang importante sa lahat, which is the Prince or sino bang ating Diyos? So wala iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Sa tingin niyo po, ano po yung mga ano po yung pinaka-importante sa 7 steps po na yon sa pagre-resolve po ng mga kaguluhan or conflict? Okay, no. So every steps are important. So yung question is yung pinakamahalaga. So masasabi ko ito yung pang-7, which is the Prince. Bakit sinabi natin the Prince? Because Jesus Christ, He's the Prince of Peace. So kung tayo po ay may kapayapaan, madali po natin mare-resolve ang atin pong mga conflicts or mga di pagkakaintindihan. Amen. Yun nga po, sabi nga po sa mga quotes din na nababasa ko, sabi nga, pag may peace ka, mas makakapag-isip ka ng tama or kung ano man yung magiging decision mo is talagang mapapaghimay-himay mo. Sabi nga po, do not make a permanent decision on a temporary emotions. Kasi hindi ka po magiging alert sa mga bagay na kapag nag-a-act po tayo sa kung anong emotion ang meron tayo. So, napaka-importante po talaga na meron tayong peace sa mga oras na That's yun. right. Nabanggit nyo po kanina yung word na altruistic principle. Bakit po siya naging puso ng every conflict resolution? Paano po siya naging puso nga po ng bagay na iyon? Ayan, sige, let's dig deeper na sa altruism and to those who are watching, no. Altruistic principle kasi, Shed, is ito yung bibigay natin ng doon sa desires, sa needs, and concern ng partner natin more than ourselves. So it's something na parang, in other words, ay pagiging humble natin, unselfishness. So kapag ganun ang pinairal natin sa pag-solve ng ating mga conflict in our relationships, so madali natin siyang ma-resolve kasi mas iniisip natin yung kapakanan ng partner natin kaysa sa ating sarili. So, tama po talaga yun, no? Yung pagiging selfless po natin pagdating sa ating mga partners. Kasi hindi po tayo mag-work sa isang relationship kung puro sarili lamang po natin ang ating inuuna. Yes, tama. Tsaka yung mga pagiging
selfless po, parang ano po kasi siya hindi mo maiintindihan yung partner mo kung hindi ka nagpapaka-selfless. So parang hindi mag-work yung relationship nyo kung hindi nyo naiintindihan yung isa't isa. So next question ko po is, ano nga po ba yung 7 steps in resolving spiritual conflict? Sige, so yung kanina parang human view of resolving conflict. So dito naman is spiritual side. So in reconciliating relationship with Jesus Christ. So meron tayong 7 steps din. So unang-una is yung incarnation or yung pagkakataong tao ni Jesus. Pangalawa is crucifixion, which is His sacrifice. Pangatlo is intercession, na naging mediator na natin siya when He ascended to heaven. Ang pang-apat, ito yung kapanapanabik, which is the reunion na mangyayari in the second coming. Panglima is millennium, which is the 1,000 years in heaven. Pang-anim is restoration, yung gagawin ng Panginoon, i-restore ang new earth and new heaven. At ang pang-pito is the decision. So kung mapapansin natin, yung 7 steps in resolving conflict kanina is yung first 6 steps is steps of human, and the last step is considering Jesus. This one, in resolving spiritual conflict, first 6 is ginawa na ni Jesus Christ para sa atin. Pang-7 is decision, which is yung naiiwan sa part natin. Mapapansin natin, si Jesus Christ napaka galing na lover. Kasi 1 to 6 sa kanya na lahat, magde-decide na lang tayo sa last step. Amen. So, sa lahat po ng mga inyo pong nabanggit, no, maraming na po talagang matututunan ng ating mga viewers. Ano naman po yung mga ma-advise nyo po sa ating mga viewers, lalo na pagdating sa conflict na ito, dahil napaka-importante po na malaman nila kung paano nga po talaga mariresolve yung mga conflict nila sa kanila pong mga partners. Sige. Para po sa ating mga viewers, na very practical approach in resolving relationship conflicts, hindi lang sa marital, pwede rin sa family or friendship, is constant communication. In human view, pag wala pong communication, is mahirapan po tayong mag-resolve ng ating mga problems, which is dapat may nagsasalita, may nakikinig. In the same way, ganun din in our spiritual conflicts. Dapat nakikipag-usap tayo sa Panginoon, nakikinig din tayo sa Panginoon. When we talk to God, we pray. If we want to hear the voice of God, we read the Bible. Amen. Maraming salamat po sa napaka-fruitful na mga words na atin pong natutunan sa mga oras na ito. Mga bagay na importante talaga na hihimay-himay talaga nating mapag-aralan nang sa ganun ay talagang maintindihan natin kung kung paano nga ba talaga dapat tayo nag-work sa isang relationship. Maraming salamat po, Brother Journey, sa inyo pong napakagandang mga mensahe na i-share po sa bawat isa sa atin. And bago po muna tayo magtapos, inanyayahan ko po kayo na tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y nakapag-aral ng iyong salita na patungkol po sa kung paano namin mareresolba ang aming mga problema sa aming mga relasyon, sa aming mga pamilya, higit lalo sa aming pong relasyon sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, sa patuloy na journey namin sa aming pananampalataya at tulungan kami sa mga aral na ito na amin din pong ma-share sa iba at higit lalo kami matutong magpakumbaba at lalong makipag-communicate sa aming mga mahal sa buhay, higit lalo po sa iyo. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at panonood sa amin pong programa. At umabot ka na po sa episode na ito, kaya abangan nyo na po ang susunod pang kabanata dahil tiyak na mas marami pa po tayong matututunan. Dahil it is Love's Plot in God's Path. Hatid namin ay pag-ibig saan mang sulok ng daigdig.